Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang mensahe natin ngayong umaga ay padalawa sa pinakahuling mensahe sa series ng ating mga mensahe tungkol sa mga himala ng Panginoong Jesus. Ang mensahe next Sunday ay last na. Ay, salamat, nakatapos din. Last na sa series ng mga mensahe sa mga himala ni Jesus. At sa nakaraang 2 buwan, na pinagbulayan natin ang mga himala ni Jesus, ay nakita natin na ipinamalas ni Jesus sa mga tao ang kanyang walang kapantay na kapangyarihan at kapamahalaan sa pamamagitan ng mga gawang hindi kayang gawin ng ordinaryong tao. Tama po? Sa nakaraang 2 buwan, yun ang ipinakita ng mga himala. Ang walang hanggang kapangyarihan at kapamahalaan ng Diyos sa pamamagitan ng mga gawang hindi kayang gawin ng ordinaryong tao. Sa pamamagitan ng mga himala ay nagpakilala si Jesus sa atin na siya ay ang makapangyarihang Diyos na dapat paniwalaan at sampalatayanan. Ngunit hindi lamang kapangyarihan ni Jesus ang nahayag sa pamamagitan ng mga himala. Ngayong umaga ay pagbubulayan naman natin ang mga katangian ni Jesus. Kung ano ang nasa puso ni Jesus habang siya ay gumagawa ng mga himala. Ipinamalas niya ang kanyang kapangyarihan upang siya ay ating sampalatayanan at paniwalaan. Ngunit inihayag din naman ni Jesus sa pamamagitan ng mga himala ang kanyang katangian upang siya ay ating mahalin at paglingkuran. Kapag na-appreciate natin ang nasa kalooban ng isang tao patungkol sa atin, nakakatugon tayo ng may pasasalamat at pagmamahal. Di po ba Pag nararamdaman nyo na mahal kayo ng isang tao, ang tugon ninyo, pagmamahal din. Basahin po natin ng sama-sama ang ating teksto ngayong umaga. Ngunit basahin natin ito sa 3 magkakaibang tala para makuha natin yung buong picture ng kwento. Actually, 2 verses lang siya, maiksing mga verses, pero basahin natin siya sa 4 na aklat ng Ebanghelyo. Mateo chapter 8, 14 to 15. Mateo chapter 8, 14 to 15. Pumunta si Jesus sa bahay ni Pedro, at doon nakita niya ang biyenan nito, nakahiga at inaapoy ng lagnat. Hinawakan ni Jesus ang kamay ng babae at nawala ang lagnat nito. Pagkatapos, bumangon ito at naglingkod sa kanya. Marcos 1:29 to 31. Mula sa sinagoga, sila'y nagtuloy sa bahay ni Simon at Andres. Kasama nila sina Santiago at Juan. Nararatay noon ang biyenan ni Simon Pedro dahil sa matinding lagnat. At ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan sa kamay at ibinangon. Noon day inibsan ito ng lagnat at naglingkod sa kanila. Lucas chapter 4, 38 to 39. Lucas chapter 4, 38 to 39. Umalis si Jesus sa sinagoga at nagtungo sa bahay ni Simon. Mataas noon ang lagnat ng biyenan ni Simon, kaya't ipinamanik nila kay Jesus na pagalingin siya. Tumayo si Jesus sa tabi ng higaan ng babae at iniutos na maalis ang lagnat. At nawala nga ito. Noon day tumindig ang may sakit at naglingkod sa kanila. Sa tala ni Lucas, si Jesus ay nangaral sa Nazaret. Sa nayon kung saan siya lumaki sa piling ni Jose at ni Maria. Tanda niyo po, si Jesus ay ipinanganak sa Bethlehem. Pero siya ay lumaki sa Nazaret. Doon siya lumaki. Mula pagkabata hanggang sa siya ay maging 30 years old. Ngunit si Jesus ay hindi tinanggap ng mga taga-Nazaret. Kung babasahin natin yung Lucas chapter 4, taas-taas lang ng konti, hindi siya tinanggap ng mga taga-Nazaret. Sa halip siya ay ipinagtabuyan
at tinangka pa nilang ihulog sa bangin para patayin. Kaya umalis si Jesus sa Nazaret at nagpunta sa Capernaum. Doon siya nangaral at nagpagaling ng mga may sakit. Isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay nangaral sa sinagoga at nagpagaling ng isang lalaking inaalihan ng masamang espiritu. Pagkatapos, siya ay nagpunta sa bahay ni Pedro. Pagdating niya doon, naratnan niya ang biyena ni Pedro na inaapoy ng lagnat at ito'y kanyang pinagaling. Bakit pinagaling ni Jesus ang biyena ni Pedro? Ano ang nasa kanyang kalooban? Ano ang nasa puso ni Jesus habang siya ay gumagawa ng himala? Una, malasakit. Pagmamalasakit. Sabi sa Mateo chapter 8, verse 14 to 15, pumunta si Jesus sa bahay ni Pedro at nakita niya roon ang biyena nito na nakaratay at nilalagnat. Hinawakan ni Jesus ang kamay ng babae at nawala ang lagnat nito. Bumangon ang babae at naglingkod kay Jesus. Nang makita ni Jesus ang biyena ni Pedro na nakaratay at nilalagnat, nilapitan niya ito at hinawakan sa kamay at nawala ang lagnat. Si Jesus ay may pakialam sa mga tao sa paligid niya. Napapansin niya ang mga tao sa paligid niya. Pagkarating niya sa bahay, nakita niya ang biyena ni Pedro ay may lagnat. Napapansin ni Jesus ang mga tao sa paligid niya. Kahit sa kabila ng kanyang kaabalahan at kahit sa kabila ng karamihan ng tao na pasunod-sunod sa kanya, napapansin niya ang bawat isa. Tanda niyo po yung babaeng dinudugo? Nagsisiksikan ang mga tao, pero alam ni Jesus na may humipo sa laylayan ng kanyang damit. Napapansin ni Jesus ang nangyayari sa paligid niya. Kapag tayo ay sobrang daming concern ang ina-attensyonan, ayaw na nating pansinin ang pangangailangan ng iba. Tama? Sino ang kagaya ko na pag sobrang pagod natin, ay ano na yan? Ayaw na nating pansinin ang pangangailangan ng iba. Ang gusto natin ay magpahinga na lamang. Ngunit nang makita ni Jesus ang biyena ni Pedro na nakaratay at nilalagnat, hindi niya ito matiis. Hindi niya nilagpasan, hindi niya binaliwala. Nilapitan niya, hinawakan sa kamay at pinagaling. Ang madalas po natin nakikita sa mga taong sikat, may kapangyarihan, mayayaman, ay sila ang inaasikaso at pinagsisilbihan. Power tripping ang tawag doon. Parang karapatan nila ang sila'y paglingkuran. Pero iba si Jesus. Siya ang nakakakita ng pangangailangan ng mga tao sa paligid niya. Ang tawag po doon ay malasakit. Si Jesus ang nakakakita at tinutugunan niya ang pangangailangan ng mga tao sa paligid niya. May kapangyarihan si Jesus na magpagaling at hindi siya nag-atubili na gamitin ang kapangyarihang yon para pagalingin. Di po ba minsan may kakayanan naman tayong tumulong pero hindi tayo natulong? Ano? Hello? Hello? Minsan may kakayanan tayong tumulong pero hindi tayo natulong. Tama? Ang tawag doon ay walang malasakit. Pero si Jesus, may kapangyarihan siyang magpagaling at tinulungan niya ang biyena ni Pedro na gumaling. Ang tawag doon ay malasakit. Hindi matiis ni Jesus na papanoorin na lamang ang biyena ni Pedro o ang iba pang mga may sakit. Hindi niya matiis ang paghihirap ng tao. Ang gusto ni Jesus ay maibsan ang kanilang paghihirap.
Yun ang isa sa dahilan, mga kapatid, kung bakit isinugo ng Diyos Ama si Jesus. Ang sabi sa Isaiah 61 verse 1, ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin sapagkat ako'y hinirang. Sinugo niya ako upang dalhin ang mabuting balita sa mga inaapi, upang pagalingin ang sugatang puso, upang ihayag sa mga bihag at mga bilanggo na sila'y lalaya. Ang nais ng Diyos ay maibsan ang paghihirap ng tao, bunga ng kasalanan. Winasak ng kasalanan at ginawang miserable ang buhay ng tao. Nalugmok tayo sa iba't ibang karamdaman, bisyo, hirap ng kalooban, mental stress, demonic oppression, iba't ibang addiction, at naging biktima tayo ng kasamaan ng ating kapwa. Lahat na ito'y bunga ng kasalanan. Ginawa ng kasalanan na tayo'y masama. At tayo ay nagsasuffer, bunga ng kasalanan. Ngunit sa pagsusugo kay Jesus, layunin ng Diyos Ama na palayain tayo sa kasamaan ng kasalanan. Tubusin tayo sa parusa at paghihirap, bunga ng kasalanan, at ipaghanda tayo ng isang buhay na ganap at kasiya-siya. Di po ba yun ang sabi, naparito ako upang bigyan kayo ng isang buhay na ganap at kasiya-siya. Ayaw sana ng Diyos na naghihirap ang tao. Dangan nga lamang at nasadlak tayo sa matinding paghihirap, bunga ng ating kasalanan. Hindi matiis ng Diyos na makita naghihirap ang tao. Batid ng Diyos ang ating paghihirap. Ang sabi po sa awit 56 verse 8, ang taglay kong suliranin, nababatid mo ng lahat. Pati mga pagluha ko'y nakasulat sa iyong aklat. Hindi ba alam ng Diyos na tayo naghihirap? Alam ng Diyos. Batid ng Diyos ang lahat ng ating paghihirap. Sa Biblia po ay sinasabing na mayroong mga aklat at doon ay isinusulat ang lahat ng ating mga nagawa. Ngunit sa talata na binasa ko, ay napansin ba ninyo na sinasabing pati ating pagluha ay isinusulat ng Diyos sa aklat. Bawat pagluha ko'y nakasulat sa iyong aklat. Batid ng Diyos ang lahat ng ating suliranin. Hindi nakakalampas sa kanyang pansin ang alinman sa mga iyon. Mas mayaman po sa English ang pagkaka-translate. Ang sabi ay ganito, you have kept count of my tossings. You put my tears in your bottle. You kept count of my tossings, and you have put my tears in your bottle. Bilang na bilang ng Diyos, kahit ang ating pagbiling-biling sa higaan kapag hindi tayo makatulog. Ikaw, bilang mo kung ilang beses ka nagpabali-baliktad sa higaan, marahil hindi, pero bilang ng Diyos. Ang sabi ng talata, you have kept count of my tossings. Kitang-kita ng Diyos ang bawat pagbiling mo at pagbali-baliktad mo sa iyong higaan habang hindi ka makatulog. Alam niya, walang nakakaligtas sa kanyang pansin. And you have put my tears in your bottle. Sinasalo ng Diyos yung bawat luha na pumapatak sa iyong mata at inilalagay niya sa kanyang bote. Bakit ginagawa ng Diyos yun? Gaano ka mapagkalinga at mapagmalasakit ang Diyos na ito, na pati ang ating pagluha ay itinatala niya. Isa-isa. Inililista niya isa-isa.
Ewan ko kung hindi kayo na-amaze. Ang akala natin, ang Diyos ay walang pakialam sa ating pagdurusa. Na hindi niya napapansin ang mga yon. Minsan pa nga ay pinagbibintangan pa natin ang Diyos na parang walang kapaki-pakialam sa ating paghihirap. Ngunit sa talatang ating binasa ay malinaw na sinabi, batid ng Diyos ang lahat ng iyon. Bakit itinatala ng Diyos ang ating mga pagluha? Hindi naman siya malilimutin para malimutan niya ang mga yon. Para sabihing mahalaga sa Kanya ang mga yon. At isang araw, igaganti niya ang bawat pagluha na yon. Bibigyan niya ng katarungan. Para sabihin sa iyo na mahalaga ka sa Kanya. At nagamatter ang iniiyakan mo. Nagamatter sa Kanya. Paano natin pararatangan ang Diyos na tinitikis niya tayo at hindi niya pansin ang ating pagdurusa? Nagkakasala tayo mga kapatid sa Diyos kapag pinararatangan natin siya na parang wala siyang pakialam dahil hindi totoo yun. Ang sabi sa unang Pedro 5:7, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Ang Diyos daw ay nagmamalasakit sa inyo. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa inyo, sa atin. Hindi sayang ang ating pagtitiwala at pag-asa sa Diyos dahil ipinagmamalasakit niya tayo. Siya ay totoong concerned sa atin. Ginagamit lamang ng kaaway ang ating mga pagdurusa at paghihirap para tayo pagdudahin sa pagmamahal ng Diyos. Pero ang totoo'y mahal na mahal tayo ng Diyos at hinding-hindi yun magbabago. Ang sabi po at kahit pa mga kapatid, yung ating paghihirap, yung dinadaanan natin ng mga pagsubok, kahit yung mga kahirapan, ang sabi sa Santiago ay, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok, sapagkat nalalaman ninyong nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok, at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Kahit pala ang mga paghihirap ay paraan din ng Diyos ng pagmamahal. Dahil ang goal ng Diyos ay ang ating pagiging ganap at walang pagkukulang. At para mapasa atin yung pagkatao na yon na ganap at walang pagkukulang, kailangang paranasin tayo sa mabibigat na pagsubok. Hindi napapanday ang mature na pagkatao hanggat hindi tayo pinadadaan sa matitinding pagsubok. Kaya kahit ang mga pagsubok ay hindi natin dapat kamuhian, kundi dapat nating ipagpasalamat sa Panginoon dahil ito'y magbubunga sa atin ng katatagan. Huwag nating pagdududahan ang pagmamahal ng Diyos kapag tayo ay nasa gitna ng malaking kahirapan. Sa halip ay lalo tayong magsumiksik sa Diyos dahil walang ibang magmamalasakit sa atin ng higit sa Diyos. Pansinin ninyo mga kapatid kung gaano ang pagmamalasakit ni Jesus sa mga tao. Sa Mateo chapter 8 verse 16 ay ganito ang sabi. Nang gabing yon, dinala kay Jesus ang maraming sinasapian ng mga demonyo. Sa isang salita lamang ay pinalayas niya ang masasamang espiritu at pinagaling ang lahat ng may karamdaman. Ginagawa ba ito ni Jesus para siya maging sikat at para siya hangaan ng mga tao? Hindi.
Ginagawa ito ni Jesus dahil siya'y nagmamalasakit sa mga tao. Nagpapakapagod siya at nagpapakapuyat. Isipin ninyo, gabi na. Dinala pa kay Jesus ang maraming sinasapian ng demonyo at may iba't ibang mga karamdaman. Nagpapakapagod at nagpapakapuyat si Jesus para sila pagalingin, para maibsan ang paghihirap ng mga tao. Hindi niya inasabing bukas naman, anong pagod na. Nakita naman natin mga kapatid sa nakaraang mga pag-aaral natin kung gaano kamiserable ang buhay ng mga taong sinasapian ng masamang espiritu. Ginagawa ng masamang espiritu na walang kabuluhan ang buhay ng tao at ginagawang mistulang baliw. At hindi matiis ni Jesus na hindi bibigyan ng relief mula sa matinding paghihirap ang mga tao. Kaya kahit maghapong puyat at pagod sa pangangaral at pagtuturo, nagpapagaling si Jesus sa mga may sakit. Hindi matitiis ng Diyos ang tao sa kanyang kalagayan. Kikilos ang Diyos para hanguin tayo sa ating masamang kalagayan. Ulitin ko po, kikilos ang Diyos para hanguin tayo sa ating masamang kalagayan. Ano man ang iyong masamang kalagayan ngayon, idulog mo sa Diyos at hahanguin ka niya. Kung may pananalig ka, hingin mo sa Diyos ang saktong gusto mong baguhin ng Diyos sa iyong buhay. Kung ano ang gusto mong layaan, kung ano ang gusto mong mapagtagumpayan, kung ano ang gusto mong pagpapala at pabor. Maghihimala ang Diyos sa iyo dahil ipinagmamalasakit ka niya. Maghihimala ang Diyos sa iyo dahil ipinagmamalasakit ka niya. Pangalawa, ano ang nasa puso ni Jesus kapag gumagawa siya ng himala? Simpatya. Kanina ay compassion o malasakit. Ngayon naman ay sympathy. Nadadama ni Jesus kung ano ang ating nadadama at nakikisimpatya siya sa atin. Hindi siya walang pakialam. May pakialam siya at gusto niyang makialam. Sa Lucas chapter 4, verse 38 to 39, yung binasa po natin kanina, ay ganito ang sabi. Si Jesus ay umalis sa sinagoga at nagpunta sa bahay ni Simon. Nagkataong ang biyena ni Simon ay may mataas na lagnat, kaya't nakiusap sila kay Jesus na ito'y pagalingin. Tumayo si Jesus sa tabi ng higaan ng babae na iniutos na mawala ang lagnat at ito'y nawala nga. Kaagad namang tumayo ang babae at naglingkod sa kanila. Ang biyena ni Pedro ay mataas ang lagnat. Sa Marcos chapter 1 verse 30, ang sabi po ay nakahiga dahil nilalagnat. Sa Mateo chapter 8 verse 14, ang sabi ay nakaratay at nilalagnat. Pag sinabing nakaratay, ibig sabihin ay hindi ordinaryong lagnat ito. Marahil siya ay latang-lata, hindi makabangon dahil sa taas ng lagnat. Marahil ay grabe ang kondisyon ng matanda at nag-aalala sa kanya ang kanyang mga kasama sa bahay. Kaya pagdating ni Jesus, agad nilang ipinakiusap kay Jesus na pagalingin ang matanda. Sa Lucas 4:38 ay ginamit yung salitang nakiusap. Sa NIV, ang sabi ay, they implored. Yung salita pong implored ay hindi lamang simpleng pakiusap. Yung mga nakakaintindi ng English. Pag sinabing implore, hindi yun simpleng pakiusap. Marahil yun ay may kasamang pagluhod, pagsusumamo, matinding pakikiusap, na pagalingin ni Jesus ang
lagnat. At si Jesus ay hindi walang puso na hindi nakakadama ng kanilang pag-aalaala at takot. Marahil si Jesus ay hindi nag-aalaala at hindi natatakot. Ay Diyos siya ay, kayang-kaya niyang pagalingin yun ay. Pero yung mga kasama ng matanda, yung mga kasama sa bahay, yung mga nagmamahal sa matanda, ay marahil natatakot at nag-aalaala sa kalagayan ng matanda. Kaya sila ay agad na nakiusap kay Jesus. Alam ni Jesus ang pag-aalaala at takot ng mga kasama ng biyena ni Pedro. Dama ni Jesus ang ating mga takot. Naniniwala ka ba na dama ni Jesus ang iyong mga takot? Huwag mong iisipin na mag-isa ka kapag nakakaramdam ka ng takot. Dama ni Jesus ang iyong mga takot. Nakikisimpatya siya sa iyo. Alam niya ang pinagdadaanan mo. Ramdam ni Jesus. Ramdam ka ni Jesus. Hindi na hinintay ni Jesus ang natural na paggaling ng matanda. Hindi sinabi ni Jesus na, lagnat laan yan. Painumin nyo laan na maraming tubig. Maya-maya magaling na yan. Bili ng paracetamol. Maya-maya magaling na yan. Ay, ano na kayo? Lagnat laang. Kung ako siguro ang nandun, baka gayon ang asabihin ko ano. Kasi bilang doktor, ano ba ang lagnat? Lagnat lang yan. Sa amin ay lagnat lang yan. Sa doktor ay ganun lang yun. Pero hindi sinabi ni Jesus na ganun. Tumayo si Jesus sa tabi ng higaan ng babae, hinawakan ito sa kamay, ibinangon, at pinagaling sa kanyang lagnat. At hindi hinintay ni Jesus yung natural na pagaling, sige, inom ng paracetamol, after 4 hours, magaling ka na. Hindi. Agad-agad, inutusan ni Jesus ang lagnat at ito'y agad-agad na gumaling. At bumangon ang babae na segundo lamang ay kanina'y hindi makabangon, agad-agad ay completely magaling, bumangon at naglingkod kay Jesus. Hindi matiis ni Jesus ang ating mga paghihirap, mga kapatid. Mali na isipin nating tinitiis tayo ng Diyos sa ating mga paghihirap. Hindi. Hindi matiis ng Diyos. Huwag nating iisipin na ang Diyos ay parang sadista na natutuwa na makita tayong naghihirap. Si Jesus ay isang napaka-compassionate at sympathetic na Diyos. Inuunawa niya tayo at nauunawaan niya ang ating pinagdadaanan at nararamdaman. At hindi niya tayo tinitiis. Hindi niya titiisin ang ating mga paghihirap. Agad na pinagaling ang biyena ni Pedro at noon din ay tumayo ito at naglingkod kay Jesus. Ang sabi po sa Hebreo chapter 4 verse 15, Hebreo chapter 4 verse 15, ang dakilang saserdote nating ito ay nakauunawa sa ating kahinaan sapagkat sa lahat ng paraay tinukso siyang tulad natin. Ngunit hindi nagkasala. Nauunawaan ni Jesus at daman ni Jesus ang ating pinagdadaanan dahil siya mismo ay nakaranas din ng gayong karanasan. Di ba mga kapatid, yung mga taong nakaranas nung ating nararanasan, sila yung best na nakakasimpatya sa atin. Ano po, ano? Di ba Yung nakaranas nung nararanasan natin ang nakakasimpatya sa atin. Pero yung mga taong hindi nakakaranas nung naranasan natin, hindi nila alam ang pakiramdam kung paano yun. Dahil hindi naman nila pinagdaanan. Pero si Jesus, ang sabi nung talata, dinaanan niya kung ano ang ating dinadaanan. Naranasan niya mismo kung ano ang ating nararanasan. Minsan siya'y naging taong kagayang-kagaya natin. At alam niya ang kahinaan ng tao, kaya alam niya ang pakiramdam kung paano. Nauunawaan niya, sabi ng talata, nakauunawa siya sa ating paghihirap
sapagkat sa lahat ng paraay tinukso siyang tulad natin, katulad ng pinagdadaanan natin. Kaya huwag mong iisipin ang nararanasan mo, unique sa'yo, ikaw lang nakakaranas nun. Hindi. Naranasan din ni Jesus yun. Aglahiin ng tao, naranasan ni Jesus yun. Kutsain, pagtawanan, gantihan ang masama, naranasan ni Jesus yun. Itatwa, tanggihan, gawa ng mabuti ang igaganti masama, naranasan ni Jesus yun. Anong hirap ang pinagdaraanan mo ngayon na hindi naranasan ni Jesus? Ang sabi nung isang masunod po ako sa iyo, ang sabi ni Jesus, wag. Mabuti pa yung asong gubat may lungga. Ako kahit mapaghihiligan ng ulo ko, wala. Naranasan ni Jesus lahat ng paghihirap na nararanasan natin ngayon. Paanong hindi siya makakasimpatya? Paanong hindi niya mauunawaan ang nararamdaman mo? Paanong hindi niya mararamdaman ang nararamdaman mo? Alam niya, dahil dinaanan niya. Minsan, hindi inaalis ng Diyos ang hirap. Hindi inaalis ng Diyos ang mahirap na sitwasyon. Pero ibinibigay naman niya ang lakas. Ang sabi sa unang Korinto 10:13, unang Korinto 10:13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi dinanas ng lahat ng tao. Hindi lang ikaw yan. Hello? Hindi lang ikaw ang dumaranas niyan. Lahat ng tao nakaranas niyan. Minsan, inaapi natin yung sarili natin, parang kawawang-kawawa tayo, na parang tayo lang ang naghihirap ng ganung klase ng paghihirap. No! Lahat ng tao ay nakakaranas niyang inapagdaanan mo. Pero ang sabi ng talata natin, tapat ang Diyos. Tapat ang Diyos. Hindi niya ipahintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Dahil alam ni Jesus kung ano ang ating nararamdaman at ano ang ating pinagdadaanan, ibinibigay niya yung lakas na kailangan natin para mapagtagumpayan yun. Iba-ibang karanasan sa bawat isa sa atin, iba-iba din namang amount ng lakas ang ibinibigay niya. Depende dun sa sitwasyon kung nasaan ka. Kaya huwag mo nga isiping ikaw lang ang nagahirap, ikaw lang nakakaranas nun. Hindi. Iba-iba lang ang itsura ng ating mga pinagdadaanan. Pero iba't iba din namang lakas at biyaya ang ibinibigay ng Diyos para tiyakin sa iyo na mapagtatagumpayan yon. Meron bang pagsubok na hindi natin makakaya? Anong sabi ng talata? Wala. Dahil gaano man kabigat yan, ibibigay ng Diyos ang lakas para mapagtagumpayan iyon. Nagtagumpay si Jesus sa lahat ng tukso at pagsubok na dumating sa Kanya noong siya ay naging tao. Kaya alam niya na sa pamamagitan ng lakas at kapangyarihan ng Diyos, kakayanin din natin ang magtagumpay. Ang Diyos ang magbibigay sa atin ng lahat ng lakas para magtagumpay. Ang Diyos na nakakasimpatya sa ating kahinaan at nakakaunawa sa lahat nating pinagdadaanan, ang siyang tutulong sa atin at magbibigay ng lakas na kailangan natin. Hindi tayo iniiwang mag-isa ni Jesus sa gitna ng ating pagdurusa. Alam niya ang panganib. Alam niya ang pwedeng mangyari sa atin. Alam niya ang hirap kung gaano. At alam niya kung ano lang ang ating makakaya. Amen? Amen? Alam ni Jesus. Gaano mo ba nakikilala at pinagtitiwalaan si Jesus? Isang Diyos na nakakaunawa at nakakasimpatya sa iyong pinagdadaanan?
Hindi lamang nais niyang ipamalas ang kanyang kapangyarihan, kundi nais din niyang maramdaman mo ang kanyang pakikisimpatya sa iyo. Kung dadalangin ka sa kanya ngayon at sasabihin mo ang iyong nararanasan at nararamdaman, tulad ng pagsasabi sa isang matalik na kaibigan, maaari kayang maghimala ang Diyos sa iyong buhay? Pangatlo, ano ang nasa puso ni Jesus habang gumagawa ng himala? Personal na pagmamahal. Bakit naghimala ang Diyos sa biyena ni Pedro? Para ipakita na siya ay Diyos na personal na nagmamahal. Ang kanyang pagmamahal sa atin ay personal. Para lang talaga sa atin at hindi para sa iba. Oh, makinig. Para lang talaga sa iyo at hindi para sa iba. Ang kanyang pagmamahal kay Pedro ay para kay Pedro. Ang kanyang pagmamahal kay Juan ay para kay Juan. Pero ang kanyang pagmamahal sa iyo ay talagang para lamang sa iyo at hindi niya ibibigay sa iba. Ganda, no? Dahil si Jesus ay Diyos, kaya niyang mahalin ang bawat isa sa atin sa personal na paraan. Sa Lucas chapter 4:38-39 ay ganito ang sabi, si Jesus ay umalis sa sinagoga at nagpunta sa bahay ni Simon. Nagkataong ang biyena ni Simon ay may mataas na lagnat, kaya't nakiusap sila kay Jesus na ito'y pagalingin. Sa talata ay sinabi na nagpunta si Jesus sa bahay ni Simon at nagkataong mataas ang lagnat ng biyenan ni Pedro. Nagkataon lamang ba na nagpunta si Jesus doon? O sinadya ni Jesus na pumunta doon para pagalingin ang biyena ni Pedro? Sa Marcos chapter 1, 29-30 po, ay ganito ang pagkakasabi. Mula sa sinagoga ay nagtungo agad si Jesus at ang kanyang mga alagad, kasama sina Santiago at Juan sa bahay ni na Simon at Andres. Noon ay nakahiga dahil nilalagnat ang biyena ni Simon at ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Pansinin po ninyo yung salitang agad. Nagtungo agad. Bakit agad-agad na nagtungo si Jesus sa bahay ni Simon? Dahil naroon at nilalagnat ang kanyang biyenan. Hindi nagkataon, kundi sinadya ni Jesus na puntahan at pagalingin ang biyenan. May sakit po sa daan, marahil sa labas lamang ng sinagoga, marami nang may sakit na naghahintay kay Jesus ay. Ang salitang agad ay maaaring magpahiwatig sa atin na ayaw ni Jesus na magpaabala pa sa daan. Naisip niyo mga kapatid, yung salitang agad ay maaaring nagpapahiwatig na ayaw ni Jesus magpaabala sa daan. Kung meron mang ibang may sakit habang siya'y nagalakad papunta sa bahay ni Pedro, ayaw niya munang magpaabala sa ibang tao. Dahil dun sa bahay ni Pedro ay naghihintay ang biyena nito na may mataas na lagnat. Ano ang ibig sabihin nun mga kapatid? Ang pagmamahal ni Jesus sa biyena ni Pedro ay napaka-personal. Ayaw niyang maghihintay ito at nahihirapan. Kahit merong ibang may sakit, ipagpapaliban muna ito ni Jesus alang-alang sa kanya. Ipagpapaliban ni Jesus ang iba, alang-alang sa iyo. Ipagpapaliban ni Jesus ang iba, alang-alang sa iyo. Minsan iniisip natin na namimili ang Diyos ng kanyang kakalingain. Tama ako, mali? Minsan, iniisip natin na pinipili ng Diyos ang kanyang kakalingain. Tama ako o mali? May kausap ako o wala? Tama ako o mali? Tama po. Kasi kahit ako din minsan nag-iisip ng ganun. Iniisip natin na pinipili ng Diyos ang kanyang kakalingain.
O kaya naman minsan ang iniisip natin ay mas kinakalinga ng Diyos ang iba kesa sa akin. Tama o mali? Tama. Mas kinakalinga ng Diyos ang iba. Mas mahal ng Diyos ang iba kesa sa akin. Maaring totoo din yun kasi sinabi din naman sa Biblia na nahahabag ang Diyos sa gusto niyang kahabagan. Pero sa Jeremias chapter 17 verse 7 po ay ganito ang sabi. Jeremias chapter 17 verse 7, ngunit maligaya ang taong nananalig kay Yahweh, pagpapalain ang umaasa sa Kanya. Sinong pinapangakuan ng Diyos na pagpapalain at gagawing mapalad? Ang lahat ng umaasa sa Kanya. Sinabi bang yung ilan lamang na mga umaasa sa Kanya? Ang lahat ng umaasa sa Kanya ay pagpapalain at kakalingain ng Diyos. Walang itinatangi ang Diyos. Lahat ng nananalig at umaasa sa Kanya ay Kanyang pagpapalain. Kung gayon, mag-aabala si Jesus para sa iyo. Ito po ang mabigat na katotohanang mahirap nating sampalatayanan minsan. Mag-aabala si Jesus para sa iyo. Ang tanong agad natin sa isip natin, oh, nani. Pero naalaala niyo ba si Sakeo? Sinadya ni Jesus si Sakeo sa Jericho. Talagang dumaan si Jesus sa Jericho para katagpuin si Sakeo at ihatid ang balita ng kaligtasan sa kanya at sa kanyang sambahayan. Naalala niyo si Bartimeos? Paalis na si Jesus sa Jericho, nagasisigaw pa si Bartimeos, anak ni David, mahabag ka po sa akin. Habang papalayo si Jesus, lalong papalakas ang sigaw ni Bartimeo, mahabag ka po sa akin. At tumigil si Jesus. At binalikan si Bartimeos. At pinagaling si Bartimeos. Naalala niyo po yung lumpo sa Bethesda? Iisa lang ang sinadya ni Jesus sa Bethesda. Maraming may sakit sa pool ng Bethesda. Pero iisa lang ang sinadya ni Jesus doon. Yung lumpo lang. Anong ibig sabihin ng lahat ng ito, mga kapatid? Mag-aabala si Jesus para sa isa. At mag-aabala si Jesus para sa iyo. Kung paanong nag-abala si Jesus para sa bianan ni Pedro. Amen? Mag-aabala si Jesus para sa iyo. At kailangan mong paniwalaan ang katotohanan yan. May isang iskriba na lumapit kay Jesus at hiniling na pagalingin ang kanyang anak. Iniutos lamang ni Jesus na lakad na. Magaling na yun. Dahil ang inattest ni Jesus sa kanya ay ang kanyang pananalig, kung mananalig siya o hindi. Kaya hindi na si Jesus nagpunta. Pero sa bianan ni Pedro, kay Bartimeos, at sa lumpo sa Bethesda, nagpunta si Jesus. At pansinin niyo, mga kapatid, hindi lamang sinabi ni Jesus na magaling na yon. Hindi man si Jesus umupo sa upuan at magaling na yan. Halimbawa, nasa sala si Jesus, nakaupo, tapos yung bianan ni Pedro yung nandun sa kwarto. Hindi man sinilip ni Jesus at sinabing, okay na yan, magaling na yan. Hindi ganon. Tumayo si Jesus, nilapitan ng babae, tumayo sa tabi ng kanyang higaan, hinawakan ang kamay, ibinangon, at inutusan ang lagnat na umalis. Napaka-personal, ano po? Napaka-personal. Meron kaming isang kaibigan nagpunta sa amin. Nagtatampo siya sa mga doktor kasi may sakit ang kanyang anak, pero yung mga doktor ay nasa malayo at inapanood lamang yung kanyang anak ano naramdaman mo? Oh, tapos okay, ano nangyari? Tapos ang gariseta, na malayo doon sa kanyang anak. Pero meron namang isang doktor na parang hindi natatakot mahawa sa kanyang anak, nalapit. Mga kapatid, anong pakiramdam nyo kung ang doktor ay inahagod kayo sa likod?
Hindi pa ako ganitong klaseng doktor kasi ako'y matapang na doktor nung ako'y nag-duty pa. Pero ano ang pakiramdam ninyo kapag ang doktor ay inahagod kayo sa, kumusta ka na, nanay? Ano pong pakiramdam mo ngayon? Anong pakiramdam, mga kapatid? Parang mas magaling ka na kaagad, ano? Kaysa pag matapang yung doktor at gulpin suplada paglapit sa iyo, di po ba ano? Si Jesus ay napaka-personal. Napaka-personal. Hinawakan sa kamay, ibinangon, at inutusan ang lagnat na umalis. Hindi lamang inutusan ang lagnat, kundi lumapit, hinawakan ang kamay at ibinangon. Sino ba ang biyena ni Pedro? Tanong ko sa inyo. Ano ba ang nagawa ng biyena ni Pedro para kay Jesus? Marahil wala. Wala sinabi sa kwento. Pero kung alam ninyo ang kabuuang kwento ng buhay ni Jesus, marahil wala pang nagagawa ang babaeng ito para kay Jesus. Marahil wala pang naipagsisilbi ang babaeng ito para kay Jesus. Ngunit hindi siya pinagaling ni Jesus dahil may nagawa ang babaeng ito para sa kanya. Hindi siya pinagaling ni Jesus dahil pinagsilbihan niya si Jesus. Ang totoo'y pinagsilbihan lamang niya si Jesus nang siya'y pagalingin ni Jesus. Pagkatapos, sino ka ba? Ano ba ang nagawa mo na para kay Jesus? Marahil kagaya ng biyena ni Pedro ay wala pa. Marahil wala pa tayong naiipaglingkod na kahit ano kay Jesus. Pero inamahal tayo ni Jesus hindi dahil sa ating mga nagagawa para sa Kanya o sa ating naiipagsilbi sa Kanya. Mahal niya tayo dahil mahal niya tayo. At yun ay hindi magbabago. Mahal niya tayo dahil mahal niya tayo. Ang pinakamataas na kapahayagan ng pagmamahal ng Diyos ay ng isugo ng Diyos Ama, si Jesus, ang kanyang bugtong na anak upang mamatay sa krus para bayaran ang iyo at aking mga kasalanan. Ang sabi sa John 15:13, wala ng pag-ibig na higit pa kaysa sa isang taong nag-aalay ng kanyang buhay, alang-alang sa kanyang mga kaibigan. At pinatunayan ni Jesus kung gaano kalaki ang kanyang pagmamahal sa atin nang ialay niya ang kanyang buhay sa krus para sa ikatpagpapatawad ng ating mga kasalanan. At sabi sa Romans 8:32, kung naibigay ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak, ano pa ang pwede niyang ipagkait sa'yo? Wala na. Kung yun nga bugtong na anak niya, na ibigay niya, ano pa ang pwede niya ipagkait sa iyo? Wala na. Wala na. Tayo lamang ang palaging nagdududa sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Hindi natin mapaniwalaan na sa katigasan ng ating ulo ay kinakalinga pa rin tayo at pinagmamalasakitan ng Diyos. Mahal ka niya dahil mahal ka niya. Ang tanong sa atin ngayong umaga ay ito, pinapaniwalaan mo ba at pinapanaligan ang pagmamahal at malasakit ni Jesus sa iyo? Naniniwala ka ba na totoo nga, na personal ang pagmamahal niya sa iyo? Ikaw mismo, ikaw talaga, hindi yung iba. Ipinagmamalasakit ka niya, kagaya ng pagmamalasakit niya sa iba. At hindi ka nalilingat sa kanyang pansin at gusto kanyang gawan ng mabuti. Maraming mga tao, kahit mga Kristiyano pa, ay hindi naniniwala sa pagmamalasakit at kalinga ng Diyos sa Kanya. Hindi tayo naniniwala na kinakalinga tayo at ipinagmamalasakit ng Diyos. Kaya tayo nag-aalaala sa ating buhay. Pero ang sabi sa Mateo 6:25, huwag kayong mabagabag kung ano ang inyong kakanin, iinumin o daramtin.
Mayroong mas mahalaga pa sa buhay kaysa mamroblema tayo kung ano ang ating kakainin, daramtin at iinumin. Ang sabi ng talatay, ipuprovide ng Diyos ang lahat ng ito. Naniwala ka? Na-provide ng Diyos lahat ng kailangan mo? Huwag nating ubusin ang ating buhay sa pag-iisip at pagpaparaan kung paano mabubuhay. Alam ng ating amang nasa langit ang ating kailangan bago pa natin hingin ito. Ang sabi ng talatay, yung mga bagay na pinagkakaabalahan natin, pinagsusumakitan ng mga walang pananalig sa Diyos. Yung mga walang pananalig daw sa Diyos, ang nagsusumakit sa mga ganong bagay, ay ikaw, kumusta ka, mananampalataya? Kumusta ka naman? Ang mga sumasampalataya kay Jesus ay nananalig na ipuprovide ng Diyos ang lahat ng ating kailangan dahil ipinagmamalasakit niya tayo. Mananalig lamang tayo na ipuprovide ng Diyos ang lahat ng ating kailangan kung kumbinsido tayo sa kanyang pagkalinga, pagmamalasakit at pagmamahal. Mga kapatid, ulitin ko. Mananalig lamang tayo na ipuprovide ng Diyos ang ating kailangan kung kumbinsido tayo sa pagkalinga, pagmamalasakit at pagmamahal ng Diyos. Pero habang pinagdududahan mo ang pagmamahal ng Diyos, hindi ka nga ni maniwala. Magawa ka nga ni ng sarili mong paraan. Naunawaan niyo ako, mga kapatid? Kapag hindi ka kumbinsido sa pagmamahal ng Diyos sa'yo, mag-aalaala ka. Magawa ka ng sarili mong paraan dahil hindi ka naniniwala sa Diyos. Mga kapatid, gaano kaliit ang pagkilala natin sa Diyos na hindi natin siya masampalatayanan? At gaano kasama ang pagkakilala natin sa Diyos na ayaw nating maniwala na gusto niyang i-provide ang kailangan natin? Isipin ninyo, gaano kaliit ang tingin mo sa Diyos? Na hindi ka panipaniwala sa iyo na mahal ka niya? At gaano naman kasama ang tingin mo sa Kanya na parang ang tingin mo'y ayaw niyang ibigay sa iyo yung kailangan mo? Ganun lang ba kaliit at ganun ba kasama ang tingin natin sa Diyos? Yun po ang ibig sabihin nun, mga kapatid. Kapag tayo nagdududa at ayaw nating maniwala, yun ang ibig sabihin nun. Ganun lang natin kaliit tinitingnan ang Diyos. At ganun kasama ang tingin natin sa Kanya na hindi natin mapaniwala ang mahal na mahal niya tayo at gusto niya tayong gawan ng mabuti. Huwag nating aalisan ng lugar ang Diyos sa ating buhay. Kahit sa gitna ng pinakamahirap na kalagayan, kahit sa gitna ng pinakamabigat na pagsubok, huwag nating aalisan ng lugar ang Diyos sa ating buhay. Sa Jeremiah 32 verse 41, Jeremias 32 verse 41, ang sabi po'y ganito, ikagagalak ko ang gawan sila ng kabutihan. Ipinapangako kong patatatagin ko sila sa lupaing ito at gagawin ko ito ng buong puso't kaluluwa. Ikagagalak kong gawan sila ng kabutihan. Ipinapangako kong patatatagin ko sila at gagawin ko ito ng buong puso't kaluluwa. Ang Diyos ng Israel noon ay siya ding Diyos ng Israel, siya ding Diyos na sinasampalatayanan at pinaglilingkuran natin ngayon. And the same God is promising the same
thing to us. Ikagagalak kong gawan kayo ng kabutihan. At gagawin ko ito ng buong puso't kaluluwa, mga kapatid. Anong klaseng pagmamahal mayroon ang Diyos sa iyo para mangako siya ng ganito? Ang ipinapangako ng Diyos, mga kapatid, ay ang kanyang buong pagka-Diyos. Ang sabi niya ay, ikagagalak ko, nagawan kayo ng kabutihan, at gagawin ko ito ng buong puso at kaluluwa. Ini-imagine ko ito, mga kapatid, na ganito. Para tayong royalty, para tayong mga anak ng hari. At sinasabi ni Jesus sa atin ngayong umaga, kamahalan, ano ang gusto mong gawin ko para sa'yo? Kaluguran ko po na paglingkuran kayo. Di ba ganyan pag nasa court ng hari at reyna, ano? What is your request, my Lord? It is my pleasure to do it for you. Na-imagine nyo ba na ganun ang sinasabi ng Diyos dito? Kagalakan kong gawan kayo ng mabuti at gagawin ko ito ng buong puso at kaluluwa. Ang inasabi ng Diyos ay hindi pa kunwari, hindi sabi lang. May mga oo, mapunta ako. Hindi naman mapunta. Pero ang Diyos na sabihin niyang ikinagagalak kong gawan kayo ng mabuti, sinasabi niyang gagawin ko ito ng buong puso at kaluluwa. Hindi nagaluko ang Diyos, hindi nagabiro ang Diyos. Yung kanyang buong pagka-Diyos ang ipinapromise niya. Gagawin ko ito very truly, very sincerely, very honestly, with all of my heart, with all of my soul. Mga kapatid, ewan ko kung hindi kayo nababagbag sa laki ng pagmamahal na sinasabi ng Diyos kung gaano niya tayo kamahal. Iniibig niya tayo ng walang hanggang pag-ibig. Sapat para pumanatag tayo. Anuman ang mabigat na pinagdadaanan natin, anuman ang hindi natin kayang iproseso sa isip natin. Ikinagagalak ng Diyos na gawan ka ng mabuti at gagawin niya ito ng kanyang buong puso at buong kaluluwa. Alam niyo ba, mga kapatid, na kapag na-appreciate natin kung gaano kalaki ang pagmamahal ng Diyos sa atin, nakakatugon tayo na may pasasalamat at pagmamahal din. Katulad ng biyena ni Pedro. Ano ang kanyang reaksyon nang gawan siya ng Diyos, ni Jesus, ng mabuti? Bumangon siya at naglingkod kay Jesus. Hindi tayo nakapaglilingkod kay Jesus kapag iniisip natin na ang anumang bagay na mayroon tayo ay bunga ng ating sariling pagsisikap at pagpapakahirap. Hindi natin na-appreciate ang Diyos. Kasi iniisip natin yun ay bunga ng ating sariling gawa. Pero kapag iniisip natin na ang lahat ng mga bagay na mayroon tayo'y ibinigay ng isang mapagkaling at mapagmahal na Diyos dahil mahal na mahal ka niya. Ang tugon nun ay pagsamba. Ang tugon nun ay paglilingkod. Ang tugon nun ay pagmamahal. Maaari kaya na kaya hanggang ngayon ay hindi mo pa pinaglilingkuran si Jesus? Ay dahil hindi mo pa totoong na-appreciate kung gaano kalaki, kalawak, kalalim, kataas ang kanyang pagmamahal sa'yo? Yun kaya ang dahilan, kaya hanggang ngayon ayaw mong maglingkod kay Jesus? Dahil hindi mo pa nararamdaman kung gaano kanya pinagmamalasakitan? Mahal na mahal kanya dahil mahal kanya. At ang pagmamahal na yon ay hindi magbabago kailanman.